Hi, Assalamualaikum. For today video ay maglilinis pala ako. Ilang araw na yan ay hindi pumasok ang aming tagalinis. Nakita nyo naman sobrang dumi. A day of my life ay lilinisin ko ang bahay. Kasi dahil 2 weeks na di pumasok ang kasama namin ng tagalinis dito sa bahay, ay ako na ang maglilinis. Ilang beses na tinatawagan ng aking biyanan ay hindi siya makasagot. Pero alam ko lang yan na pag mag-absent siya ay masama yung pakiramdam niya. Kinabukasan ay tinawagan naman ng aking biyanan kasi di nga siya pumasok ulit at salary na niya kasi first week of the month ang salary niya sa aking biyanan at sa amin dito sa taas. At ayun nga, sumagot siya finally. Sabi niya nasa ospital daw siya, na-hospital daw siya kasi inatake siya sa puso. Pero alhamdulillah okay naman daw siya. Nasa kwarto na siya kasi na ICU daw siya. So ako ay hindi ko siya mahintay. So nag-map na ako guys kasi tapos na ako mag-walis. So ayan na yung ginamit kong pang-map, yung brush namin sa stock room. Hindi yan ginagamit ng aming kasama sa bahay kasi nga ayaw niya yan. Ang ginagamit niya ay ang tuwalya kasi umuupo siya pag nagmamap siya. Pero hindi ko kaya yung ganun. Kaya yan yung gamitin ko pang map guys. At sinabunan ko yan at linagyan ng dahon para naman mabango. At ayun nga, pagkatapos ko mag-map ay nagpupunas naman ako dito para naman mawala yung mga alikabok at fingerprint aking anak kasi lagi na yan hinahawakan at nagsasalamin siya dyan. So ayun nga, mahirap pag walang kasama guys kasi ako lagi yung nagtatrabaho pag wala siya. Pero lagi naman ako nagpupunas dyan, hindi na ako. Sanay na ako dyan at tambak na rin ang aming labahan. Kailangan ko rin maglaba kasi hindi ko siya pwede hintayin kasi kailangan ang aking anak ang kanyang mga damit pang araw-araw. So linabahan ko na yan guys. Ang iniwan ko lang yung amin na malalaki. Ang anak ko lang yung linabahan ko. Yung malalaki ay lalagay ko lang sa masin. Bahan ko na lang kasi kailangan na ang aking anak ang mga pajama. At yung pang-amin na pang-araw-araw na mga pajama, ay doon ko na lang lalabhan sa masin. At ito nga, kailangan ng aking anak. At siyempre, marumi din itong ating inodora ay kailangan din nating linisan at sabunan. Ganito talaga yung routine namin pag wala siya, mag-absent siya ng ilang araw, ilang weeks ay ako talaga yung maglilinis. At kailangan na din natin yung sabunan kasi kumakapit yung puti na sabon na panghugas natin na mukha. So dyan dumidikit guys, maputi siya. At kailangan natin sabunan para naman kumintab guys at kuminis. So ayan nga, ako talaga yung naglilinis guys pag wala siya guys. At sana gumaling na siya. So ayan, busy talaga yung person today. At pagkatapos ko maglaba ay sinampay ko naman dito sa kabila. Kasi yung sinasampayan ko ay hindi siya maaraw doon kasi sa likod. At yung linabahan ko kahapon ay ito na naman guys. So, tutupiin na naman natin ito guys. So, di ba walang katapusan yung trabaho ng isang nanay. Shout out sa lahat ng mga mothers dyan. Akala niyo ay easy-easy lang pero sobrang nakakapagod talaga yung buhay ng isang ina. Bilib na bilib ako sa mga nanay na sobrang daming anak na kinaya ang lahat para lang sa mga anak. Kasi sobrang hirap din ang buhay ng isang ina. Ako nga, isa pa lang yung anak ko, pero parang grabe na yung pagod ko kasi nga, sobrang hirap nga eh. So, kailangan mong kumilos kahit may sakit ka, kaya mong bumangon para lang sa anak mo. At ayan na nga, ginawaan ko na nga yung aking anak ng kanyang pagkain. Gawaan ko siya ng potato lace at linagyan ko siya ng color yellow para naman magmukhang lace talaga yung parang nasa supermarket na binibili natin. At linagyan ko rin siya ng black pepper at chaat masala, chicken powder, at asin. At yun linagay ko sa ref ng mga 30 minutes bago ko siya i-fry para naman mas masarap. At ayan na yung kinalabasan. Sobrang crispy siya guys. So,
Gustong-gusto ng aking anak yung araw-araw na iba-iba yung kinakain niya. Ayaw niya yung paulit-ulit na kinakain. Mapili talaga siya sa kanyang pagkain. At nahihirapan nga ako siya pakainin kasi mapili talaga. Yung ayaw talaga. Pero kung gusto niya yung test, kakainin niya talaga. At ayan, ginawaan ko rin siya ng guava shake. Ay galing pa yan sa biyanan ko sa guava niya. Press talaga. At ayan, binigyan siya ng aking biyanan para lang makakain talaga. Kasi mahirap nga siya pakainin na bata. At ayan, tingnan nyo naman yung kinain niya na donut. Yung topping lang talaga yung kinakain niya. Sobrang nahihirapan ako kung paano siya pakainin. At mag-comment nga kayo dyan mga mami na taga Pakistan kung ano ba yung pinapakain yung vitamins sa anak nyo na para gumana yung kanilang pagkain. Kasi nga may binigay yung doktor sa kanya pero hindi naman niya hiyang siguro. Dahil pala sa aming kasama sa bahay, hindi mo na siya makakapasok kasi nagpapagaling pa. Sana gumaling ka na at malusog na yung iyong pangangatawan at gamutan ka ng Allah. So, ayun nga, mahirap kumuha pag sanay ka na sa unang mong kasama sa bahay. Wala pa akong anak ay nandito na siya sa amin. At hindi pa ako dumating sa bahay na ito ay dito na siya nagtatrabaho. Pero nung nanganak siya ay pina-staff siya kaya kumuha kami ng bago nung bagong dating ako dito. Pero nung okay na siya, malaki na yung anak niya, ay pinabalik naman siya ng aking biyanan. Kaya matagal na siya sa amin. Kaya